Alam naman nga ninyo mga idol na isa nga sa mga malalarong nagkainitan at nagkapisikalan sa serye ng Los Angeles Lakers laban sa OKC Thunder ang dating magkakampi na sina LeBron James at Alex Caruso. Pero sa pagtatapos ng laro, nangibabaw pa rin ang respeto nila sa isa't isa. In fact, matapos ang Game 4 noong nakaraan, nagkamayan pa nga ito. Mismong si LeBron ang nagsabi na dapat nga daw siguraduhin ni Alex Caruso na makukuha ng Thunder ang kampyonato. Agad rin naman dito nagpasalamat si Caruso kay LeBron sa tiwalang ibinigay nito sa kanya. Sinabi ni Alex Caruso sa post-game interview na doon na sweep nila ang Lakers, hindi para naman naging madali ang kanilang laro since bawat game kailangan nilang gumawa ng game plan. Si LeBron rin naman ang parating nangunguna sa kanilang mga ginagawang scouting report, kaya kailangan talaga nilang maging ready bawat game kontra sa Los Angeles Lakers noong nakaraan sa kanilang serye. Samantala, ilang araw mula nang malaglag sila sa playoffs, may nagsilabasang mga espekulasyon kung ano ang mangyayari sa mga player ng Lakers. Isa dito ang starting center na si DeAndre Ayton na inaasahan na nga pong tatanggihan ang kanyang natitirang player option sa Lakers na nagkakahalaga ng $8 million. Mas gusto nga niya ditong makakuha ng mas malaking kontrata na aabuti ng $30 million sa Lakers o di kaya sa ibang team. Ibig sabihin, expected magiging isa siyang free agent. Ang problema, hindi rin naman afford o walang balak ang Lakers na bigyan si Ayton ng $30 million since may ilang mga magagaling na free agent center na merong mas mababang kontrata na pwede nilang makuha. Pinag-iisipan rin naman ng Lakers kung kukuha sila ng isang legit na superstar center sa isang trade na mapapakinabangan nila kumpara kay DeAndre Ayton bilang starting center. As of now, kitang-kita na hindi nga epektibo ang ginagawa ni DeAndre Ayton ngayon lalo sa postseason dahil hindi nga ito makasalo ng bola o makagawa ng sariling score sa ilalim ng basket. Sa kabilang banda, nasa delikadong sitwasyon ng Minnesota Timberwolves dahil kapag natalo nga sila sa Game 6 laban sa San Antonio Spurs, magpapaalam na nga muli sila sa playoffs at tuluyang magtatapos ang kampanya. Pero hindi na naman basta-bastang papayag na mangyari ang Wolves lalo si Anthony Edwards. Sinabi nito sa post-game interview, sisiguraduhin ng Timberwolves ang panalo sa Game 6. Hindi nga nila aaksayahin ang home court advantage para maaga nilang makuha ang momentum. Mas paiigtingin ang depensa kontra kay Victor Wembanyama. Nagkaroon rin naman sila dito ng film viewing at inalam kung saan sila nagkamali sa Game 5 at iyan ang sinusubukan nilang ayusin ngayon. Pinangako rin naman ito gagawin niya ang lahat ng makakaya para lamang manalo sa Game 6 at mapuwersa ang Game 7 laban sa San Antonio Spurs, which is magbabalik nga sila sa home court ng San Antonio kung sakaling maipanalo nila ang Game 6 sa kanilang home court sa Sabado, at yan ang ating dapat abangan.